Alam niyo, mga lods, may mga bagay talaga sa behavior ng isang babae na hindi mo agad mapapansin. Pero kapag na-observe mo ng maigi, may mga tatlong senyales na pwedeng magpahiwatig kung gaano na ba siya ka-experienced pagdating sa intimacy at relasyon. Hindi ito para manghusga. Hindi rin para manglagay ng label, kundi para maging aware ka lang sa mga pattern na karaniwan na talagang lumalabas sa real life. At oo, bago pa tayo pumasok sa topic, alam ko na agad ang sasabihin ng iba. Hindi naman totoo yan. Imbento mo lang yan. Oy, content mo lang yan para sa views. May mga ganyan talaga sa comments, paulit-ulit ko na silang nababasa. Pero mga lods, tandaan niyo, ang mga senyales, hindi yan absolute truth. Hindi ito parang science na 1 + 1 = 2. Senyales lang. Guide lang. Hindi diagnosis. Ganito kasi yan. Kung 5 ang posibleng signs tapos 1 lang ang tugma sa babaeng kausap mo hindi ibig sabihin accurate na. Masyadong manipis ang basehan. Pero kapag 3 o 4 ang lumilitaw, o minsan buo pa talaga yung pattern doon, nagiging mas believable, mas logical, mas may bigat yung observation. Isipin mo parang puzzle. 1 piraso lang. Hindi mo alam kung ano yan. Pero kapag halos buo mo nang nakita ang pattern, mas malinaw ang picture, ganun din dito. At tandaan, hindi ito para insultuhin ang kahit na sinong babae. Marami kasing nagagalit agad kapag naririnig ang ganitong usapan. Pero real talk lang tayo, lads. Kung hindi natin pag-uusapan, hindi tayo matututo. Kaya ngayong malinaw na ang disclaimer, malinaw na ito ay observational guide at hindi universal rule, ready na tayo dumiretso sa totoong laman ng video. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Aral Mula sa Stoicism para lagi kang updated sa mga bagong content na may halo ng real talk at malalim na obserbasyon. Ngayon, dumiretso na tayo sa unang senyales. Laging dry ang petsa. At ito, mga lods, isa sa pinakahalatang behavior na kadalasan hindi napapansin ng mga lalaki. Ito yung moment na kayo ng babae ay nagiging mas close physically at mapapansin mo ang isang pattern na paulit-ulit lang nangyayari. Usually ganito ang senaryo. May partner ka, girlfriend mo, kadate mo, o misis mo. Normal na sa inyo ang pagiging intimate, hindi na bago. Pero habang nangyayari yon, napapansin mo na minsan basa siya sa simula. Pero sandali lang, biglang natutuyo. At minsan, kahit excited ka, parang hindi siya sumasabay. At hindi lang ito basta, hindi siya gana. Kahit kailan pa kayo nagkaroon ng intimate moment, kahit umaga pa yan o gabi, ang pattern ay pareho. Mabilis matuyo, at madalas dry. Para sa mga lalaki, alam niyo na ito kapag dry, hindi komportable. Hindi masarap. Hindi smooth. Pareho kayong nahihirapan. At para sa mga babae, mas lalo. Kasi hindi lang ito physical discomfort, kundi sign din na ang katawan nila ay sanay na sa paulit-ulit na ganitong activity. Ito ang punto, mga lods. Kapag madalas dry ang isang babae, mataas ang posibilidad na marami na siyang naging intimate experience dati. Hindi ito insulto, scientific na behavior pattern ito. Kapag sobrang madalas nagiging active ang isang babae sa ganitong klaseng closeness, may tendency talagang mabawasan ang natural na moisture ng katawan sa long term, lalo na kung halos araw-araw nangyayari. May kwento pa nga ang ilang babae tungkol dito. Isipin mo yung may asawa na at halos gabi-gabi silang nagiging intimate. May nagsasabi talaga na, gusto ko sana may pahinga kahit every 2 to 3 days. Kasi kapag sunod-sunod, nagiging dry ako. Ibig sabihin, kahit sila mismo alam ang limit ng katawan nila. At alam din nila kung kailan nagiging masyadong madalas o masyadong routine ang ginagawa nila. Kaya, kung sa babae mo mapansin mo na palagi siyang dry, kahit okay naman ang mood, kahit okay naman ang bonding nyo, malaki ang chance na hindi na bago sa kanya ang ganitong klaseng experience, sanay na, sagana na. At ang katawan niya ay nag-a-adjust na lang dahil sa dami ng nakaraang activity niya sa buhay. At tandaan, hindi ito para husgahan siya, ito ay pure observation lang at base sa common patterns na nangyayari sa maraming relasyon. Senyales number 2. Pumapayag na kainin mo ang pechay ng bukas ang ilaw. Eto na tayo sa pangalawang senyales at siguro marami sa inyo ang makakarelate dito nang hindi nyo namamalayan. Kasi itong sign na to,
Hindi mo na kailangan ng malalim na analysis behavior pa lang ng babae. Kita mo na agad kung gaano na siya kakomportable o kung gaano na karami ang naging experience niya sa past. Ganito yan, Lods. Kapag nasa intimate moment kayo at pumapayag siyang gawin niyo ang bagay na yon, nang bukas na bukas ang ilaw, hindi siya nahihiya, at kaya niyang ipakita ng malinaw ang buong katawan niya, ibang level yan ng confidence. Alam niyo kung bakit? Kasi karamihan ng mga babaeng konti pa lang ang experience ay natural na mahiyain pagdating sa ganitong sitwasyon. Gusto nila madilim, gusto nila nakatago ang ilang parte ng katawan. Very conscious pa sila sa itsura, sa details, at sa kung ano ang pwedeng makita ng partner nila. Ang tawag doon, innocence plus conscious behavior. Hindi pa sila ganoon kasanay. Hindi pa sila confident na ipakita lahat ng walang hesitation. Pero kapag ang babae ay sanay na, meaning nagkaroon na siya ng mas maraming intimate experiences dati, ibang-iba ang postura. Hindi na issue sa kanya kung maliwanag, okay lang kahit lamplight pa o ring light pa. Hindi niya iniisip kung may imperfections ba, may buhok ba, o may parts na hindi perfect. Kasi sa isip niya, wala nang dapat ikahiya. Alam niya na ang katawan niya at comfortable siya ipakita ito. At hindi ito para insultuhin sila, ito ay pattern lang. Kasi comfort plus experience equals high chance na marami na siyang nadaan ng ganitong senaryo dati. Kumbaga, hindi na bago sa kanya ang pagiging exposed. Hindi na awkward. Hindi na kailangan ng dilim para ma-relax. Pero tandaan din natin ito. May mga babae na hindi na buo oo. Pero ayaw pa rin ng maliwanag. Gusto nila patay ilaw. Gusto nila may mystery pa. At ito yung tipo na hindi pa ganun karami ang naging karanasan. May hiya pa. May konting insecurity pa. Hindi pa sila fully comfortable na ipakita ang buong sila nila. Kaya kapag nasa isang intimate moment ka at mapansin mo na sobrang easygoing siya sa liwanag, confident at walang alinlangan, tandaan mo, Lods, malaking clue na yon tungkol sa level ng karanasan niya. Hindi absolute truth, hindi hatol, pero isa sa pinakalakas na senyales sa dynamics ng babae pagdating sa intimacy. Ngayon, punta na tayo sa pangatlong senyales, maluwang na ang kuweba. At ito, mga Lods, madalas itong tinatawag na pinaka-direct at pinakahalatang indicator. Ito yung sign na hindi mo na kailangan hulaan, kasi mismong physical experience ang nagsasabi ng kwento. Ganito yan. Kapag nasa intimate moment kayo at napansin mong parang sobrang smooth ng lahat, walang resistance, walang tension, at halos parang dumudulas lang ng diretso, marami itong pwedeng ipahiwatig. At isa sa pinaka-common interpretation ng mga lalaki ay, baka maraming experience na si girl. Hindi ito insulto, hindi ito panghuhusga. Ito ay simpleng observation na paulit-ulit na nakikita sa totoong buhay. Kasi normally, kapag ang isang babae ay hindi ganon ka-experienced, may konting firmness, may konting natural tightness, at may konting resistance sa unang pasok ng intimacy. Natural yon, normal yon, at walang mali doon. Pero kapag ang babae ay lumalabas na, sobrang relaxed, sobrang open, at halos walang anumang sabit doon, pumapasok ang posibilidad na sanay na siya sa ganitong klaseng activity. Kumbaga, hindi na bago sa kanya ang physical closeness. Mas maluwag, mas smooth, mas walang friction, at yes, marami talagang lalaki ang nakakaramdam nito. At eto pa ang interesting part. Hindi lang lalaki ang nakakapansin. Karamihan sa mga babae, alam nila yan sa sarili nila. Alam nila kung tight sila. Alam nila kung maluwag sila. At alam nila kung nagbago ba through the years. Hindi ito secret sa kanila. Kahit ayaw nilang pag-usapan. Pero ang totoo, maraming babae ang nahihiyang umamin dito. Ayaw nilang i-admit sa partner nila o sa sarili nila na nagbago na ang kondisyon ng katawan nila dahil sa mga past experiences. Kaya madalas, deadman na lang sila hanggang maaari hindi nila binabanggit. At bihira talaga, as in sobrang bihira, ang babae na openly aamin na, "Oh, maluwag ako ngayon dahil sa mga past relationships ko." Usually, sinusarili lang nila yan. Kaya kung lalaki ka at nararamdaman mo ang ganitong pattern, tandaan, hindi yan imagination mo. Common yan, normal yan. At malaking sign yan kung pinag-uusapan natin ang level ng karanasan. Pero again, paalala lang, Lods, hindi ito 100% absolute pattern lang. Senyales lang. Guide lang para mas maintindihan mo ang dynamics sa pagitan niyong dalawa.
So ngayon, bago tayo tumuloy sa closing, linawin muna natin tong importanteng part, mga Lods. Baka kasi may isang sign kang nakita, tapos bigla ka nang mag-conclude na, marami na pala siyang experience. Hindi ganun yon. Tandaan niyo, isang sign lang, hindi pa solid. Kasi minsan normal variation lang ng katawan, minsan mood lang, minsan stress, minsan timing. Walang dapat pag-awayan doon. Pero kapag 2 sa 3 signs ang tumama, medyo nagiging interesting na. At kapag 3 mismo, sabay-sabay, sa iisang babae, dun na pumapasok ang mataas na probability na may history talaga siya pagdating sa intimacy. Hindi 100% fact, pero mas lumalapit sa realidad. At eto pa ang totoo, mga Lods, kahit makita nila ang signs, hindi yan aaminin ng karamihan sa babae. Dahil may stigma pa rin, may hiya, may takot ma-judge, at minsan ayaw lang talaga nilang pag-usapan ang past nila. Kaya bihira kang makarinig ng oo, madami na akong experience. Kaya nating ginagawa ang video na to, hindi para manumbat, kundi para maintindihan ang behavior. Para mas aware ka, para mas marunong ka magbasa ng tao. Hindi para manira, kundi para maging observant. Salamat sa panonood, sana may napulot kayong malinaw na insight dito. Kung nagustuhan mo ito, marami pa tayong ilalabas na mas malalim, mas practical, at mas makatotohanang content. Stay connected, lagi kang welcome dito. See you sa next video, stay sharp, stay true. God bless.